Mga Lods, magandang araw sa inyo. So ngayon pag-uusapan naman natin is about basketball pa rin, pero anime. So yung anime na Slam Dunk. The reason why, may mga nakikita kasi ako dito sa TikTok na pinapakita nila yung counterpart na players daw ng mga character sa Slam Dunk. So yung mga iba nakikita ko rin parang alangan ako at alam kong hindi yun eh. So papaliwanag ko sa inyo kung bakit. So ngayon, during that time, high school, naalala ko, meron akong kaklase na merong magazine. Animax yata yung pangalan or Anime X, parang ganun. So, merong portion doon na pinapaliwanag yung counterpart players ng Slam Dunk at yung plot kung paano ba siya parang sumasalamin doon sa may NBA. So, hindi lahat ng players na ipaliwanag nila ron. Pero during that time, pag nag-internet ka naman, makikita mo sa internet kung sino yung mga counterpart na players sila at pinapaliwanag nila kung bakit. So, pag hinanap mo ngayon yun, hindi mo na mahanap. Kumbaga, expired na yung mga website na yung mga domain na yun. So, mas kapanipaliwala yun kasi mas malapit sila sa katotohanan at mas nakita namin at nung mga nagpapaliwanag na yun, yung mga players na yun, kung bakit sila yung counterpart na players na nasa Slam Dunk. So, umpisahan muna natin sa plot. So, tatlong team ang notable dun eh. Kainan, Shoyo, and Shohoku. So, tingnan nyo yung Kainan and Shoyo. Ano bang plot dun? Rival sila. So, tingnan nyo yung jersey. Kainan is Lakers. Shoyo is Celtics. Di ba? So, sa Kainan dun, meron silang malaking point guard. Si Maki. Tapos sa Shoyo naman, meron silang point guard doon pero hindi na gaano naglalaro. Nakaupo yung captain nila, si Fujima. So doon pala makikita nyo, malaking point guard na medyo dark skin. Maki, Magic Johnson. Tapos si Fujima, si Larry Bird. Hindi na siya gaano naglalaro ng mga time na yon. Kasi ang Slam Dunk yata 1990. Noong mga time na yon, hindi na gaano nakapaglaro si Larry Bird dahil sa lower back pain niya. So kaya sa Lakers naman, si Kyoto, yung rookie nila na makulit, parang si Sakuragi din. AC Green. Si AC Green kasi, tsaka si Dennis Rodman kasi, ayan kasi yung parang magka-counterpart na alam niyo yung hustle talaga. Medyo mas skilled lang ng konti si AC Green, pero mas malaki ang potential ni Dennis Rodman. Parang sa istorya din, di ba, si Sakuragi. So, si Jin, si Sam Perkins daw yun eh. Actually, yun nabasa ko sa magazine Sam Perkins. So, it makes sense kasi si Sam Perkins isa sa kilalang mga shooter na center nung mga panahon na yun. As in, shooter talaga na center yun, Sam Perkins. So ngayon, Lakers din kasi si Sam Perkins nung time na yun. Balik tayo sa may Shoyo naman. Di ba sa Shoyo, di ba pinapaliwanag doon? Meron tatlong malalaking mga player doon. Tatlong big man. Yung may salamin, ganyan. Basta tatlong malaking big man ang nandun sa may Shoyo. So sa Celtics kasi, si Bill Walton, Robert Parrish, and Kevin McHale, sila rin yung tatlong tower doon. So, Celtics na Celtics. So, yun yung counterpart na player nung tatlo na yun. So, nakukuha na natin, Lods, ha? Ngayon, pagpunta naman natin sa Shohoku, Chicago Bulls yung itsura. Okay? Chicago Bulls, kitang-kita nyo naman. Kulay pula, pati kung paano yung ano. Ngayon, si Rukawa, si Michael Jordan siya. Sinabi mismo sa magazine yun, directly na siya si Michael Jordan. Makikita nyo naman sa may elbow sleeve niya, tsaka doon sa may knee pad niya, kung paano niya sinusuot yun. So, siya si Michael Jordan. Si Sakuragi naman, Dennis Rodman. Okay? So, pagkatapos, si Hisashi Michui, hindi siya si Reggie Miller. Si Craig Hodges siya. Si Craig Hodges kasi, sa Chicago Bulls is sobrang shooter noon. Yun lang, nagkaroon siya ng problema outside the basketball. Hindi ko alam kung nakabalik siya, tapos parang nawala ulit ganun. Yun si Hisashi Michui, yung 3-pointer na yun. Hindi si Reggie Miller. Ngayon, ang sabi nila, Kevin Johnson daw. Si Ryota Miyagi. Hindi din. Si Ryota is BJ Armstrong. Yun mismo, si BJ Armstrong, nakasulat mismo doon sa magazine yun. So, talagang sure talaga yun. So, si Craig Hodges naman, ang nagpapaliwanag doon sa may internet, na which is totoo, kasi ako alam ko rin yung story ni Craig Hodges eh. Yun ang totoong 3-point shooter nila. Pagkatapos, 1994 kasi nasimulan yung anime. Yung mismong cartoons. So, during that 1994, nangyari na yung tira ni John Paxson, yung 3-point shot. Si Kogure, si Labo, hindi siya si John Paxson ayon sa kwento. Pero, yung nangyari sa kanya, na nag 3-point siya, nung nalibre siya, di ba, biglang pinasa sa kanya sa labas. Ganon din yung nangyari kila Jordan, kila Horace Grant, biglang pinasa kay, di ba, kay John Paxson. So, na 3 points niya yun ni John Paxson. Ang pinagkaiba lang, si John Paxson, nung tinira niya, shumot kagad. Kay Kogure, after 1 week, tsaka shumot. Pero, yung plot, parehas na ganon yung nangyari. So, yung mga extra na mga players, di ba, sa kabilang division, nung mag-i-interhigh na, di ba, napanood nila yung kabilang division, meron doon na malaking bata na dunk ng dunk, di ba? Tapos ginawa ni Sakuragi, di ba, babanggayin niya nga sa hallway. Tumumba si Sakuragi. Si Shaquille O'Neal daw yun. Yun talaga sinabi rin sa magazine, si Shaquille O'Neal yun.
Okay, tapos siguro yung kakampi niya sila Penny, pero wala nang ganong binanggit. Ngayon, doon sa may manga kasi, hindi na kasi naipalabas sa cartoons to dahil nagkaroon ng conflict sa kagustuhan ng anime tsaka ng manga. Ang nangyari doon, meron doon parang medyo mga dirty player na sumiko kay Kaido Rukawa. So yung medyo salbahe daw na yun, si Isaiah Thomas daw yun. Disclaimer lang, Lods, ha, mga mamaya may mag-translate nito kay Isaiah. Ayon yun dun sa mga research na hindi na nakalagay sa magazine yun. Pero it makes sense eh. Ngayon, si Sendo. Nakalimutan natin si Sendo. Hinuli ko talaga si Sendo. Si Sendo, si Clyde Drexler yun. Actually, dun sa magazine, di ba, puro about sa Slam Dunk. Tapos about sa ibang anime. Then, sa may kalagitnaan, makikita mo, merong isang page dun para lang kay Sendo. Pinapaliwanag nila na si Sendo is si Drexler daw. Bakit kamo? Kasi, si Jordan kasi dati, di ba, magaling siya, nag-MVP, nag-champion na siya. Pero sinasabi nila na mas magaling pa rin daw si Drexler sa kanya. Kasi mas may tira daw sa labas, mas malakas daw yung katawan, ganun. So ngayon, ang ginawa ni Jordan kasi, kausap niya si Magic Johnson. Sabi niya, pakikita ko sa kanila kung sino mas magaling sa akin, in English syempre. Tapos, titira daw siya ng 3 points. Pakikita daw niya na kaya niya kung gugustuhin niya. Sa laro. Hindi sa 3 points contest kasi baka ilabas ng mga haters yun. Sa laro mismo. So ginawa niya yun. Kaya pala siya gumaganon. Parang sinasabi niya kay Magic Johnson, ano, 'di ba? Sabi ko sa'yo. And kinukwento rin naman ni Magic Johnson yan na ganun. So 'di ba? Bumalik tayo doon sa may anime. 'Di ba? Kahit si Coach Anzai ang sinasabi niya, ang tingin pa rin daw ng mga tao na kahit na tinalo mo sila Sendo, mas magaling pa rin si Sendo sa'yo. Di ba gusto pumunta ni Rukawa sa ibang bansa? Ang sabi ni Coach Ansay, pilitin mo muna maging pinakamagaling dito kasi mas magaling pa sa'yo si Sendo eh. Ganun kasi nangyari kay Jordan. During the first championship niya, may mga nagsasabi pa rin na mas magaling si Drexler sa kanya. So si Drexler mas nauna na drop sa kanya. Parang ganun din si Rukawa, di ba? Ngayon, di ba may chance na si Rukawa mapunta dapat doon sa Mirionan? Pero nagpunta siya ng Chicago Bulls ng Shoko dahil mas malapit sa kanya. Actually, yun din yung nireklamo ni Drexler dati na pwede natin kunin si Jordan eh. Pwede naman ako mag-point guard tapos si Jordan ang dos. Di ba? So, yun. So, yung mga counterpart players na Lods, yun yung alam ko noon. And mas naniniwala ako doon kasi karamihan doon sa magazine galing. At yung mga nagpapaliwanag dati sa internet noon about sa anime, mas malapit sa katotohanan kasi nakita namin eh. Nakita din nila lalo. Ako, hindi ko talaga sasabihin na si Mitsui, si Reggie Miller, kasi ang layo talaga ng istorya. Si Craig Hodges talaga, dahil nagkaroon siya ng problema outside the basketball. Like na nangyari kay Mitch. So mga Lods, sana nag-enjoy kayo sa konting kwentuhan natin about sa anime. Pare-parehas naman tayong basketball lover at pare-parehas natin napapanood yan. Kahit na makaluma yung palabas na yan, yung mga bagong mga players ngayon, bagong henerasyon ngayon, pinapanood pa rin yan. So mga Lods, yun lang. Thank you!